Exodo Kapitulo 39. Ang kasuotan ng mga pari. Ginawa nila ang kasuotan ni Aaron ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Ang kulay asul, kulay ube at pula ang ginamit nila sa kasuotan ng mga pari. Mainam na lino, ang kulay asul, kulay ube at kulay pula ang ginamit nila sa ephod. Ang ginto ay pinitpit nila ng manipis at ginupit ng pino na parang sinulid, at inihalo sa paghabi sa ang kulay asul, kulay ube at pula at sa mainam na lino. Ang ephod ay kinabitan nila ng malapad na tali na siyang nagdudugtong sa likod at harap. Kinabitan din nila ito ng isang magandang sinturong kamukha ng ephod na yari rin sa mainam na lino, at ang kulay asul, kulay ube at pula at banordahan din ng mga hibla ng ginto tulad ng iniutos ni Yahweh. Kumuha sila ng mga batong cornalina at iniayos ito sa patungang ginto. Iniukit nila dito ang pangalan ng mga anak na lalaki ni Israel. Nang mayari, para itong isang magandang pantatak. Ang mga bato'y ikinabat nila sa tali sa balikat ng ephod upang maalala ang mga anak ni Israel. Ginawa rin nila ito ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng pectoral. Magandang-maganda ang berda nito, tulad ng ephod, at yari din sa mainam na lino, at ang kulay asul, kulay ube at pula at mayroon din itong sinulid na ginto. Ito'y magkataklob at parisukat, 2 metro ang haba, at ganoon din ang lapad. Kinabitan nila ito ng 4 na hilera ng mamahaling bato, sa unang hanay ay ruby, topaz at carbunco. Sa ikalawang hilera naman ay esmeralda, sapphira at brilyante. Sa ikatlong hilera ay jacinto, agata at ametista. At sa ika-4, berylo, cornalina at jasper. Lahat ng ito ay nakalagay sa patungang ginto. 12 lahat ang batong ginamit upang kumatawan sa 12 anak ni Israel. Tulad ng isang pantatak, sa bawat bato'y nakaukit ng maganda ang pangalan ng bawat anak na lalaki ni Israel. Naglubid sila ng pinitpit na ginto at ito ang ginawang panali sa pectoral. Gumawa rin sila ng 2 patungan at 2 argolyang ginto na ikinabat nila sa 2 sulok ng pectoral, sa gawing itaas. Itinali nila sa argolya ang tig-isang dulo ng mga nilubid na ginto. Ang kabilang dulo naman ay itinali nila sa 2 patungang ginto sa tali sa balikat ng ephod. Gumawa rin sila ng 2 argolya at ikinabat sa 2 sulok sa gawing ibaba ng pectoral. Gumawa rin sila ng 2 argolyang ginto at ikinabat sa ibaba ng tali sa balikat, sa may tahi, sa itaas ng pamigkis ng ephod. Ang argolya ng pectoral at ng ephod ay pinagkabit nila ng lubad na asol para hindi magkahiwalay. Ito'y ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng damit na nasa ilalim ng ephod. Ito'y yari sa ang kulay asol, at may butas na suotan ng ulo, ang butas ay may tupi upang hindi matastes. Ang leleyan nito'y nilagyan nila ng mga palawit na tila bunga ng punong granada, ang mga ito'y yari sa pinong lino, at ang asol, kulay ube at pula. Gumawa rin sila ng mga kampanilyang ginto at ikinabat sa leleyan, sa pagitan ng mga palawit. Kaya ang leleyan ay may isang hilera ng mga palawit na mukhang bunga ng punong granada at mga kampanilyang ginto. Ito'y ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng mahabang panloob na kasuotan para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ang mga ito'y yari sa pinong lino, ganoon din ang turbante, ang mga sombrero at ang mga linong salawal. Ang pamigkis naman sa baywang ay yari sa pinong lino, ang kulay asol, kulay ube at pula at banordahan ng maganda ayon sa utos ni Yahweh. Ang turbante ay nilagyan nila ng palamuting ginto at may nakaukit na ganitong mga salita, nakalaan kay Yahweh. Ito'y itinali nila sa turbante sa pamamagitan ng kordong asol, tulad ng utos ni Yahweh. Natapos na ang toldang tipanan. Natapos nilang gawin ang toldang tipanan ayon sa iniutos ni Yahweh, gayon din ang lahat ng mga kagamitan doon.
Ipinakita nila kay Moises ang lahat, ang tabernakulo, ang tolda at lahat ng gamit dito, ang mga kawit, ang mga patayo at paalang na balangkas, tukod at mga tuntungan nito, ang mga pantakip na balat ng tupa na kinulayan ng pula, balat ng kambing, at ang mga tabing, ang kaba ng tipan, ang mga paanan nito at ang luklukan ng awa. Ipinakita rin nila ang mesa at ang mga kagamitan nito, ang tinapay na panghandog sa Diyos, ang ailawang ginto, ang mga ilaw at ang iba pang mga kagamitan nito, at ang langis para sa mga ilaw, ang altar na ginto, ang langis na pampahid, ang mabangong insenso at ang kortina para sa pintuan ng tolda. Ipinakita rin nila ang altar na tanso, kasama ang parilyang tanso, ang mga paanan at lahat ng kagamitan ng altar, ang palangganang tanso at ang patungan nito, ang mga kortina para sa bulwagan, ang mga poste at ang mga tuntungan nito, ang tabing sa pagpasok sa bulwagan, ang mga tali, ang mga tulos para sa tolda at lahat ng kagamitan sa paglilingkod sa loob ng toldang tipanan. Ipinakita rin nila ang sagradong kasuotan ng mga pari para sa kanilang paglilingkod sa dakong banal, ang banal na kasuotan ng paring si Aaron, at ang kasuotan ng kanyang mga anak na maglilingkod bilang mga pari. Lahat ng ito'y ginawa ng mga Israelita ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Ang mga ito'y isa-isang tiningnan ni Moises, at binasbasan ng matiyak na nayari ang mga ito ayon sa iniutos ni Yahweh.